Okay. Oh. Basta yung sa Tagalog, kasi English yung binasa ng aking magandang espusa. Okay, sabi nito, at may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at iyong mga kapatid ay nakagatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Verse 48, ngunit siya'y sumagot at sinabi, makinig kayo, na nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Nagtanong si Kristo. At inunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Narito daw. Sino daw yung mga yun? Verse 50, sapagkat sino man gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. So ibig sabihin, ang tunay na magkapamilya sa harapan ng Panginoon, yung nagmamalasakitan bawat isa sa atin. Yung pamilya ko, hindi lang yan basta pamilya ko, pamilya ko na rin yan. Yung pamilya ni Pastor Lito, pamilya ko na rin yan. Yung pamilya ko, pamilya niya na rin. Yun ang ibig sabihin dito sa mensahe. Yun yung tunay na magkapamilya na nagmamalasakitan bawat isa, na ginagawa lang pakialam. Hindi yun ang tunay na magkapamilya sa paningin ng Diyos. Kaya ako nagagalak ako kung nakita ko na sinasawa yung anak ko na may ginawang mali. Nagagalak ako sa ganung kalalagan. Kasi bakit? Sa panahon yun, kung wala ako at hindi ko nasaksihan yun, kayo ang tumuwang, kayo ang tumalilis sa kalalagan kung bilang magulang. So ibig sabihin, sa panahon yun, pamilya mo ang pamilya mo. Yun ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Okay. Malapit na ako matapos. Pupunta tayo doon sa sinasabi na entertainment. Sa church na ito, mga kapatid. Sa church na ito. Naintindihan niyo, ano bang ibig sabihin ng entertainment? Kayo sumagot. Church, ang ibig sabihin ng entertainment, sagot. Takto, hindi rin alam. Libangan? Libangan? Oo. Libangan o aliwan o pag-aaliw o inaaliw tayo. Bakit yung mga sanlibutan, yung mga worldly, lagi silang pumupunta sa, kami ni Brother Eric, mga taxi driver kami, kadalasan pagka Friday night, marami kami hinahati doon sa yung mga bar na, yung mga patawa, yung mga bar na patawa. Comedy bar? Mga comedy bar. Yung kay Pukwang, at saka kay Alan Kay, marami nagpamahatid sa amin papunta doon kasi nga, oo, dito sa Tomas Marto, ang dami dyan, sa Quezon Up. Bakit sila pumupunta ng ganon? Kasi nga, naaaliw sila. Bakit? Pag nagpatawa na si Pukwang doon, halakakan na sila, ganyan. Naaaliw sila. Ano ang kaibahan dito pagdating sa church? O sa church na tayo, hindi na si Pukwang dito ha? Hindi na involved si Pukwang dito sa church na ito. Okay. Ang church, nagiging parang entertainment na lang kung hindi natin napapansin. Lalong-lalo na sa kantahan o sa paghandog awit. Ang nangyayari kasi, yung kumakanta dito, may pukukulang din kasi ang MC dito eh. Dapat alerto din ang MC na dapat pinapatayo yung mga kapatiran, sinasabihan dapat na kumikit kayo at manalangin ang namin ninyo ang mensahe ng awitan at yung mga anak natin, akbayan, takpan natin ang kanilang mga mata. Diba? Akbayan natin sila at takpan ang kanilang mata, turuan natin sila manalangin, kahit sabihin mo lang, hallelujah, amen. Parang stepping stone yan. Pero ang nangyayari, nakatayo na tayo, pero pinapanood natin yung kumakanta, nakadilat yung ating mga mata. O, diba? Hindi man lang tayo pumapalakpak para sa Panginoon, nabibless tayo sa awitan, di ba? Pinapanood lang natin. Namamangha tayo sa, ang galing ng tugtugan, ang galing ng gitara, galing mag-ano, di ba? Namamangha tayo, nakaaliw tayo, kaya nakatitig lang tayo. Ang ganda ng buses. Oh, ang ganda talaga ng buses ni Mary Badon. Sakit naman na kayo, nakapokus na kayo sa buses ni Mary Badon.
kahit yung boses natin, boses parang kumakalimbang, pero maganda na yun sa harapan ng Diyos. So yun ang nagiging entertainment. Bakit? Naaaliw kayo eh. Salit na maaaliw kayo sa presensya ng Panginoon, nakatitig na lang kayo. So ang kalabasan niya, parang entertainment, mga kapatid. So yun yung ibig sabihin ng entertainment. Kaya sabi dito, ang church ay naging entertainment dahil pag naghandog awit, pinapanood na lang ang mga kanta, salit na bumigit at manalangin. Hindi nagagawa yan. Alam nyo, gaano katindi. Kailangan pa talagang sabihan ng MC, o bumigit tayo, manalangin ha. Kung hindi ka sasabihin ganun, hindi magaganon. Eh ako talagang alam ito ako minsan yan, lalo yung mga kabataan natin, itong mga youth spy, ay mga youth speak. Talagang, magkano lang pag hindi mo pass. Kaya nga, kaya pag hindi tayo magtulungan dito, talagang walang mangyayari. Kaya nga, si Brother Francis laging kahit pumupunta pa rin siya, tinitingnan pa rin. Ibuti lang, pasalamat tayo, makulit siya. Nahawaan tayo sa kakulitan, kaya ako naman, makulit na rin ako sa kanila, uy, pumikit ka. Ganun lang yan. Mas maigi ng makulit tayo sa Panginoon kaysa makulit tayo sa mga walang magwintang bagay. Amen? Yes! Nabanggit ko lang yung youth spy kasi nagkakamali kasi nung youth speak crusade kasi natin, nandun kasi tayo, di ba? Ang saya natin, enjoy na enjoy tayo, talagang seryoso tayo. Ako lang talagang naka-mindset talaga ako, bantay sarado talaga, umikot ako kasi binabantay natin yung, hindi naman ako, lahat ng elders nandun. Binabantayan ko kasi na baka may masaktan ng mga bata, ganyan, lalo na magtalunan, magtakbuhan. So ganun pa man, blessed na blessed ako sa pangyayari. Kaya hindi pa natapos yung gawain, sinabihan ko si Nico, Nick, mag-isip ka na ng part 2 ng youth speak. Ito, sinabihan ko si Nico, giver ko. So, nakaka-bless. So bakit nasabi yung youth speak? Kasi nga, mayroong kasi habang may dumating kasi isa. Ganun. Sino ba yun? Amin lang yan, hindi nyo alam. Walang pa kung binanggit ang pangalan. May dumating isa kasi. Ganun. Tapos sabi ng mga bata, nandiyan si nandiyan si Tapos sabi naman ng sakutan ng iba, sila Jaya, sabi naman isa, bakit? Youth ba yan? Di ba para lang sa youth speak? Sumagot naman si Jaya, youth spy. Youth spy! Kung mayroong youth speak daw, mayroon din youth spy. Pero kung dami sa Biblia, si Diyos ay galing, mayroon din spy. Oh, pero ngayon, sa ating generation, youth spy. Pero alam nyo, biblical yan. Alam nyo ba, magkasabay na tumubo yung wheat and tears. Magkasabay sila tumubo. Kaya hindi talaga, kahit anong gawin natin enjoy, hindi talaga mawala na mayroon talagang sumasabay. Amen ba kayo dyan? Amen, right? Tama yun. Kaya, alisin nyo na sa inyong kaisipan yung youth spy. Pukusan natin yung youth speak, yung mga youth natin. Ha? Praise the Lord. Okay. Sabi dito. Yun, doon tayo natapos sa salit na manalangin, hindi nagagawa, kailangan papalalahanan tayo, tigas talaga ng ulo natin. Ang tunay na watchman ay nagpapaalala, nagsasaway. Yun pala. Oo. Yun pala. Ako, mahilig din ako manaway eh. Pero alam mo naman ang mga youth natin, very banding din naman. Kaya pagka nanaway ako, alam na nila yan. Oo. Hindi sila sisimangot sa akin pag sinasaway ko sila. Pero pagdating ako sa bandingan, nagkibanding din ako sa kanila. Kaya pag sinaway ko sila, walang problema. Walang sisimangot. Pero nung proceed natin, sinaway ng isang kapatid, sinamangkotan lang siya. Sabi ko, bastos ng mga youth speak natin. Kasi nga, sabi natin kapatid, nasa actual na mag-perform na sila, nagpa-practice pa sila ng ganun-ganun doon. Sabi natin sa kapatid, hindi dapat yan. Nandito na sa actual, magpa-practice pa sila. Pupunta sila doon sa kwarto, magpa-practice ng sayo-sayo ng gano'n. Sinaway niya. Sinamangutan daw siya sa
Pastor naman. Kaya ako, nagsumpo sa kubro, nandun na naman, nag-practice na sila. Pinasok ka. Ano na gagawin dito? Tama na yan. Ulasan sila, takbuhan ka agad. Hindi ko lang sinako, nakangiti pa. Pero yung ngiti na paralamanan ako, hindi ko alam kung dinan ako sa ngiti, dinabastos na pala ako, pero hindi naman. Naramdaman ko naman na mas rin talaga sila. Kahit pa paano. Okay, so, pasensya na kayo sa kanyang ano, kasi dinadala ko kayo sa kanyang strategy, kasi pa kami, ganitong oras talagang sarap. Kahit ako nga, inaantok na ako dito, nagdadal ako eh. Mahirap itong ganitong oras talaga. Oh, kaya yung mga mukha ng mga yung speed ha. Oh, mga bitirano. Kaya pala wala nanonood dito, wala nakikinig sa akin, nandun kayo sa entertainment na naman. Ano ba naman yan? Huwag mo na ilagay yung diretso. Ano ba naman yan? O sige, dito ako matatapos. Dito ako matapos sa pag-ampon. Seryosohin natin itong pag-ampon mga kapatid. Kasi grabe, ilang beses ng panawagan to. Ang pag-ampon ay progressive ito. Progressive ba ang pag-ampon? Amen. Sige na lang nag-amen talaga. Ang pag-ampon ay bahagi siya ng progressive ministry. Okay. Bawat isa sa atin may ministeryo. Dapat kahit matanda pwedeng ampunin. Wala. Kahit matanda pala, pwedeng inaampon. Hindi lang pala bata ang inaampon, matanda din. Maniwala kayo? Bakit? Kadalasan mga kayo mga matatanda, nakakalingon tayo, kaya dapat tayong ampunin. Nakita nyo? Bakit? Paano natin ampunin? Pag-usapan natin. Sabi nito, tawa sa prayer eh. Sabi nito, pwedeng ampunin yung matanda. Okay. Pwede kang punin kasi ang matatanda, kadalasang nakakalimot. May sinasabi dito, ano ang kamag-anak ng lukewarm? Ibig sabihin, ang kamag-anak din ng Nicolaita, lukewarm. So, ibig sabihin, magpipinsan itong lukewarm at saka Nicolaita. Sabi dito, kamag-anak ng Nicolaita ang lukewarm. Sa denominasyon, Nicolaita sila. Okay? Sabi dito, makinig, ang denominasyon daw, Nicolaita sila. Tayo, sasabihin natin, hindi tayo Nicolaita, okay? Pero mayroong mga tendency, kahit matanda na tayo, mayroong tendency na hindi tayo nakikinig. Oh? Hindi na tayo nagsuri. Okay? Dahil marami ng libangan, lalo na yung mga anak natin. Kaya tayo nga matatanda, nalilibang na rin tayo sa ibang bagay eh. Ibig sabihin, lukewarm at Nicolaita, magkamag-anak. Okay? Ang mga magulang, pwedeng ampunin. Bakit? Palalahanan natin sila. Magpalalahanan. Inaampun natin, nag-aampunan ang bawat isa sa atin hanggang sa tayo ay matututo. Like for example, halimbawa si Ate Shirley, hindi ba natin pwedeng ampunin yan? O di ba? Pwede natin ampunin. Alam niyo yung pag-ampun, yung nagpapaalala tayo hanggang sa matuto. Yung ang gamot pala sa nakalimot, yung pagpapaalala. Ibig sabihin, kung lagi natin napalalahanan yung ating kapatid, hindi lang sa Christian, lahat tayo magpalalahanan, ibig sabihin, kung naging buhay na natin yan, at kumawa na tayo ng pusa, hindi naman habang buhay kayo palalahatan eh. Amen ba mga kapatid? So ang gamot ng nakakalimot ay pagpapaalala. Okay. Ayun, lagpas na daw ako. Sige. Mayroon pa. Mayroon pa. Ano gusto?